Okay, yan ay kandila. Hindi dahil sa ako'y mamamatay na, kundi para mabigyan ng mas maliwanag na video. Kasi alam niyo po itong video cam na gamit ko, ibinigay lang po ito. Dinonate po ng isang anak ko din. Pangalan niya ay Glenn. So, Glenn, alam mo na kung sino ka. Kahit hindi masyadong mamahalin to, ang importante nakaka-video ako at nagagamit ko hanggang ngayon. Okay? Hindi naman talaga ako yung may-ari ng mga video na ginagamit namin sa movie. Pag shooting kami, kundi ang lahat ng mga yun ay gamit ng mga volunteers. Lalong-lalo na yung mga aking mga cameraman, na sila rin po yung aking mga assistant directors sa aming pelikulang Truth. Kaya sa kanila po yung mga videos na yon. So itong video ko, at least kahit papano, kahit hindi masyadong maliwanag ang kuha niya, at least meron naman po akong kandila. O, ayan. Yan, nagbibigay liwanag. Okay? Alright, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ako ay nalulungkot din dahil kung saan ko ilalagay itong mga alaga ko, mga anak ko. Bali, mga aso ko po ay 7 na lang, dati 10 po sila. 3 po di sa loob, bali yung iba nasa labas na po. Yung 3 namatay dahil sobrang nagutom. Wala na po ako may pakain, nag-aagawan pa nga po sila. Kaya minsan nga po ay biglang nakagat ako mismo at kamuntik kong ikinamatay. At makikita niyo po sa aking pelikulang Truth nga pala, kung paanong nangyari at kung paano ko na-survive at that time. Ayan, mga anak ko yan. So, anyway, katulad po ng sinasabi ko na siguro, we will pass the test. This is just a trial anyway. Alam ko naman na pagsubok lang po ito minsan na nga pong naging marangal at naging marangya at naging luxurious ang buhay ko. Pero I didn't feel the happiness that I'm feeling right now. Kasi at that time, hindi ko alam kung paano yung mabuhay na may freedom. Kasi ang feeling ko at that time, nakatira lang ako sa mansion, mga mansion as a matter of fact. Pero under the control naman ng aking husband. So, mas maganda po yung may sarili kang mundo na ginagalawan. Nabubulol na ako yung Tagalog ko. At least yung Tagalog ko naman na intact pa. Ilocano na lang. Mag-Ilocano na lang tayo. So, anyway, ngayon ko lang po nakilala talaga kung sino yung mga totoong tao. Kasi at that time, ayaw kong kilalanin ang mga tao. Kasi nandun ako sa isang lugar kung saan ako'y kampante na. And I didn't really even care. I didn't even like to know kung sino-sino talaga yung mga nakapaligid sa akin. Ang importante noon, I was okay. Pero ngayon, siguro binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para bumaba, para po makilala ko talaga ang sarili ko, and at the same time, pangalagahan ko po kung ano yung mga maliliit na bagay. Kasi as of now po, kung sino man bibigay sa akin ng kahit napakaliit na bagay, hindi man sa financial lang, kundi kahit napakaliit man lang na bagay na pagmamalasakit, pangunawa, doon lang naman po ang pwede kong hinging limos na lang doon sa walang financial na mailimos Ang pangunawa na hindi pag-aalipusta, na hindi po panglalait o kaya'y pandudurog sa aking pagkatao. Okay, minsan na nga po akong nawalan na ng lahat, and ngayon, lalo pang nasugatan, lalo pang talagang tinadyakan, lalo pa talaga akong dinurog dahil nga po sa mga taong sumira sa aking pangalan, sa aking image as Mystica. Kaya nga sinasabi ko na kahit sinira po nilang aking pangalan, ang aking image, ang aking pagkatao, pero ang napaka-importante po, hindi nila sinira ang aking talento, ang aking puso, ang aking utak, ang aking pag-iisip, at lalong-lalo na, hindi po nila nasira ang aking tiwala sa Diyos. Yun na lang po ang
pinaka-importante sa lahat. So ngayon, dahil po sa pinadalhan po ako ng aking sister na si Dovi San Andres, na siya po sa lahat ng mga taong nilapitan ko, kinotok ko, siya lang po talaga yung hindi nagdalawang isip na nagbigay sa akin kahit hindi ko po siya nakikilala in person. Puro sa Facebook lang po kami nagkakilala. Matagal-tagal na, nung mga nakaraang mga accounts ko pa noon, nung hindi pa na-delete yung mga accounts kong Mystica. Pero dahil nga po sa na-delete ang mga yun dahil kailangan palang full identity, full IDs, mga ganun para ipakita mo na ikaw talaga ang may-ari ng account na yun. So, that's the reason why I've lost them. Kasi wala naman talaga akong Mystica na totoong pangalan, kundi showbiz name lang yun. Parang biglang nagpalpitate yung puso ko. Anyway, pagdating po sa aking kalagayan ngayon, I'm so happy dahil God is our greatest healer. Nung isang araw wala na pa akong boses, halos hindi ko na po bigkas kung ano po yung gustong sabihin. But very lucky ako dahil after going to the doctor through the help of these following people who will extend their help. Walang iba kundi si Miss Noemi Maravilla, si Miss Joy Portabes, si Yaya Mariel, Jola, and of course si Sister Patricia Yang, ang aking napakagandang sister, and to Master Direct. Ayan, siya pong aking isa sa mga magiliw kong director sa aking pelikulang Truth. Thank you so much po sa inyong tulong. And of course to Mr. Jun Asaldo nga pala. Naku, friend Jun, maraming salamat din po sa pinadala mong pangkain. At saka si Sister Jolie Joan, I should say, na isa sa mga bida sa mga Truth, sa aming Truth movie. Thank you so much. At kung sino-sino po yung mga nagbabalak magpadala sa akin, maraming salamat po in advance. Kahit lang po sana pampakain na lang sa aking mga alaga kasi napakahirap po talaga na all of a sudden bigla ko na lang silang mapabayaan dahil wala na po akong maibigay sa kanilang pagkain. Well, ganyan talaga ang buhay po. Kung minsan meron ka, kung minsan naman ikaw ay meron, and then biglang nawawala, di ba? Anyway, I was born na wala talaga. I was born na nakahubad, katulad po ng lahat. Binigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng masaganang buhay. And all of a sudden, hindi ako nagsisisi kung bakit ganito ang binigay ng role sa akin ng Diyos. Dahil I know that He had chosen me dahil alam kong may purpose siya. Bakit ganito ngayon ang aking role? Because He knows that I can really play the role very well. Hindi naman po siya siguro pipili ng isang tao na gagawa ng ganitong purpose, ganitong role na gusto niya para sa kanyang mission dito sa mundo. Kung hindi niya alam na talagang deserving naman po talaga ako sa ganitong role. And I'm really willing all the way to do this role dahil alam ko na I'm so blessed dahil ako ang pinili niya. Amen? Amen! Thank you so much, Lord, for helping me. At alam ko po na malilipasan ko rin po itong mga trials na to. Wala man po akong gamit, wala naman po akong matirhan pa dahil 3 na po yung lumipas na dapat kukunin ko, pero hindi po agad-agad na dumating yung blessing para makabayad po sana ako ng apartment o kayo house. But it's okay, hindi siguro nakatakdang mapasakin mga yon. So bukas na bukas din maghanap po ulit kami para meron po kaming matirhan. Siguro, of course, nasanay na rin po kaming sa floor na lang humihiga. Pero at least meron akong maliit na bench dito. Yun. Na walang foam. Lumang, ayan, nakikita nyo. Lumang, lang po, yung nilalagay na bedsheet, ganon. Wala rin po akong kulambo. Ayan, towel. Minsan, damit na lang yung kulambo ko. At saka, eto po, isa lang ang aking unan na matagal-tagal na.
At malapit na rin pong mag-expire. Pero hindi po bali, hindi naman po yung importante sa akin. Ang pinaka-importante po sa lahat, I realize na ang Lord ay nandito sa loob ko at hindi niya ako pinabayaan. Because God is Spirit, siya pong nagbibigay sa akin ng buhay, pag-asa, at kayo, na tunay na mga totoong mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, pero wala na po ang kamag-anak dahil ni isa sa kanila walang lumapit. Kung sino pa yung mga kamag-anak ko na nilipitan ko at nag-alay po ako ng tulong, katulad yung pinost ko dyan, minsan lang ako lumapit, pero pinagkait po nila. Pinangakuan lang. Pero I'm sure pinagtatawanan. But it's okay. Alam ko naman po, expected na po yun. Kung ano pong ginagampanan ko ngayon, and that is because God has put me into this kind of role. And I am willing all the way for Him, for His purpose, and for His mission. Amen! Mwah! God is good. God is love! Diba? Tay Dante? Tay Dante Rosero Bernardino, I love you. Dahil po sa inyo, binuhay niyo po ang tatay ko. And that is the truth and nothing but the truth. So help me, God. Amen.